Magandang gabi po muli. Praise sa the Lord. bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige, welcome mo sila. Welcome po. Welcome po mga kaibigan, mga kapatid, Opo. saan man dako kayo naroon. Welcome po muli kayo sa Cheer Up the Word Works Program. Amen. Ito'y palatuntunan ng Diyos na siyang magdadala sa inyo ng kabutihan, ng kagalakan, at ng kaayusan ng buhay. Amen. Hallelujah. Siya, Yung mga nasa probinsya. Yung nasa probinsya. Kanina, yung kausap mo. Si Sister Seni. Anong Si province? Nanay Karing. Hello po sa inyo. Salamat na lagi ninyong naantay yung aking pagtawag sa inyo para tayo magkaroon ng panlanginan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nawa po, lalo pa kayo lumago sa inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. Purihin ang Hallelujah. Panginoon sa buhay ninyo. Hallelujah. Sister Mercy, kaya may babatiin. Welcome po sa lahat ng mga nanonood ng programang Cheer Up the Word Works Program. Hello po sa inyo. Ayan. Siguro, welcome din po sa lahat. Ako po ay nagnanais no, na may nawa ay may kasama tayo ngayon na mga ngayon pa lang makakatanggap o makakakilala talaga sa ating Panginoon. Amen. Natataon ito sa ating topic, you must be born again. Hallelujah. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede po ba tayo manalangin, sister? Tayo po Opo. Ang maraming Opening, Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami magpupuri at magpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat po sa inyong hindi nagsasawang pagkukorek sa amin. Hindi mo kami pagsasawaan, hindi niyo po kami sinusukuan sa kabila ng aming mga kakulangan o anumang mga pagkukulang sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka po sa amin nagpapaalaala. Instead na kami sukuan ninyo, Panginoon, pero patuloy nyo kami pinapaalalahanan sapagkat nadadama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, sapagkat naroon na sa inyo po ang tunay na pag-asa. Lord, maraming salamat po sa sa gabing ito na binigyan nyo kami ng panibagong pagkakataon para ang salita mo, O Diyos, ay patuloy na mahayag sa lugar na kung saan marami pa pong mga hindi pa ligtas. At Panginoon, salamat po dahil ikaw yung Diyos na yung unlimited ang pagmamahal mo sa kabila ng mga taon, mga kaibigan, kapatid na nananatili sa kanilang sariling kakayanan, nananatili sa kanilang anumang gusto nila, Panginoon. Nahihirapan sila na sila, O Diyos, ay makakonect sa iyong banal pangalan. Lord, sa oras na ito, sa pamamagitan ng salita, nawa po ay makonect sila sa iyong pangalan. Hallelujah. Sapagkat ito ang nais mo sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Samahan mo po kami at gabayin mo po kami, Banal na Espiritu, na kayo po ang patuloy na sasama sa amin, magtuturo, at higit sa lahat, yung comfort ng bawat isa. Hallelujah. At doon sa may nakakaranas po ng sakit karamdaman, sa kanilang mga physical katawan, Lord, kayo po ang magbabangon sa kanila. Kayo ang magpapagaling sa kanila sapagkat nasa iyo ang kapahintulutan ng lahat ng bagay. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming nagkakasyang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sister Mercy, isa pong awitin at Sige po, aawit po tayo para mapapurihan po natin ang Panginoon. Ito pong awitin na ito, ang title po ay Change My Heart, O God. wow. Na hindi po para sa mga born again kundi ito po ay para dun sa mga bago pa lang tatanggap Amen. sa Panginoong Jesus. Sabi nga po, ang tunay nga pong, siya po ang ating Diyos tunay na tagapagligtas, siya po ang tunay na nagbabago ng ating buhay. Sabi nga po, walang tanging daan. John 14:6, walang Amen. tanging daan, kundi si Jesus lamang patungo sa Ama. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit. Hallelujah. Oh, 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 oh. Hallelujah, hallelujah. We
Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Lord, salamat po, Diyos. Oh, glory. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. May I be like you. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Sa'yo ang kapurihan. Sa'yo ang kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon Ama. Hallelujah. Ora handalala siya. Mera hendalera hesya. Shendo hasya mera. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at parangal at pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. Napakagandang awitin. Hallelujah. Pagnanais ng isang tao na maayos, na maging maayos talaga ang takbo ng kanyang buhay, nagsisimula po yan sa kaloob-looban natin. Actually, yung isa doon sa nilalaman nun na you are the potter and I am the clay. Actually, ito po ay pwede ring panalangin ng isang mananampalataya na, no, na patuloy niyo po akong hubugin. Patuloy niyo po akong hubugin. Ang Diyos ang tanging maghuhubog sa atin. Amen? Bagamat bago tayo, ngunit hindi pa tayo hubog na hubog eh. No? Kailangan tayo mahubog. Ngayon po ang atin pong pag-aaralan, nakaraan pong 2 episode natin na You Must Be Born Again. Karugtong po ito, kaya lang ito po ay naglalaman naman ng now that you are born again. Ngayong born again ka na, ano ba ang nangyari? Anong meron? May inawit tayo, mold me and make me. Bakit? Bakit kailangan tayong ma-mold, ma-make? Pag ikaw ba isa nang tumanggap kay Jesus, ano ba ang nangyari na? Ikaw ba isang ano na? Sister Mercy, pwede bang bago nang nilalang? Wala na ang dating pagkatao. Ibig ba sabihin, nagbagong itsura natin nung tanggapin natin si Jesus? Hindi po. Bigyan nyo nga po kami ng Bible verse niya. Sa physical ang kailangan ng Diyos eh. Wala po siyang pakialam doon sa physical natin, kundi yung pong ating espiritu. Ang kanyang tinitingnan. Yung tanggapin natin siya na bago na. Pwede po bang i-connecta mo kami ron sa pater, no? Talagang iaayos tayo ng Diyos. Paano kaya mangyayari yon? Pero sige nga, bigyan mo nga kami ng ilang mga katuruan dyan. Sabi po dito sa Corinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Corinthians 5:17.
Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen, 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 amen. Pakiulit nga po, napaka-granda, napakagandang talata. Sabi po dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Hallelujah. Noon pong tayo wala pa kay Kristo at hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, yung pong nandun pa po tayo sa pamumuhay na yung gusto natin. Nandun pa po tayo sa yung mga sariling gusto, gustong gawin na hindi natin iniisip na pwede tayong mapahamak. Na sinabi ng Diyos dito, na sinabi ng salita ng Diyos, kapag na kay Kristo na tayo, mababago tayo. Tayo magiging isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Galing po ako siyempre po, pagka po yung tayo wala pa kay Kristo, nabubuhay po tayo sa kasalanan, hindi natin alam na yung mga pinaggagawa natin, lumalabas sa ating bibig ay mga hindi nakakapagbigay lugod sa Panginoon, nabibigyan natin ng nalulungkot ang Panginoon doon sa mga lumalabas sa ating bibig, sa ating mga ginagawang mali na hindi natin napapansin dahil hindi tayo sensitibo sa salita ng Diyos. Dahil noong panahong wala tayo kay Kristo, ang lakad natin ay paliko-liko. Nakasentro sa sarili. Nakasentro sa mga sariling gusto na kahit na hindi napapansin dahil wala nga si Kristo sa atin na mga mali na pala yung ginagawa. Kaya maraming kapahamakan at napakarami ko pong dinanas na ganyan. Kaya kung tayo tatanggapin natin si Kristo, ayun nga, kaya't sabi nga po, kaya't ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kung na kay Kristo tayo, hindi man tayo mabilisang magbabago ng pag-iisip, mababago tayo. Sabi nga po, palitan natin. Mapapalitan natin ng bago ang ating isipan. Saan po ba yun? At palitan daw po natin ng salita ng Diyos sa Hosea 4:6 po ba, Pastor? My people are perishing dahil kulang sa kaalaman. No? Kailangan matuto tayo ng kaalaman. Saan ba lugar itong magbago ng isip? Roma? Oo, Romans chapter 12. Yun. Oo, salamat po. Romans chapter 12. Roma chapter 12. 12 Opo. Siguro. Yan. Tama. Oo, tama ito. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sige po, verse 2. Sabi po dito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sister Lina, sandali po, Sister Mercy, no? Sino ba kausap ng Diyos dito? Yung sabi, pakibasa nga ulit verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong Sino ito. kaya kausap dito? Hindi mo tumanggap. Amen. Makikita natin yan, pakibasa po, Sister Mercy, sa verse 1. Kaya nga mga kapatid, Mga kapatid ang kausap. No? So makikita natin, oo, ang Diyos punong-puno ng pag-ibig eh. Ibig sabihin ng kausap niya, hindi pa talaga nagbago ng mga pag-iisip. Pero itinuro dito kung paano ang gagawin. Alam mo, kaibigan, kanina nag-uusap kami, napag-usapan nga namin, no, na huwag tayong susuko sa ating sarili kasi ang Diyos hindi naman sumusuko sa atin eh. Panay ang kanyang unawa sa atin. Actually, itong sinabi mo, Sister Mercy, na to na galing sa Biblia. No? Actually, sinabi ng Banal na Espiritu Santo. Ito isang pamanhik eh. Kapatid ang kausap dito, pakiulit po, Sister Mercy. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin yung kausap,
Hanggang ngayon, ang takbo ng isip niya ay sa mundong ito pa rin. Pero born again po yun. At ngunit wala po akong makikitang pangungonsensya dito ng Lord eh. Punong-puno ng pag-ibig eh. Siguro, dyan lang tayo, no? Pakiipitan natin daliri. Romans chapter 8 nga po, Sister Lina, pakibasa nga po. Romans 8. Verse 1. O sige po, kayo po, Sister Lina, Romans 8:1. Nasa Romans tayo kanina, Romans chapter, tayo kanina? 12, no? O katabi lang yan. Roma. Ayan. Chapter 8 lang. Chapter 8 naman. Yan. Iyon. Sister Lina, pakibasa nga po, verse 1. Kaya nga, wala nang kahatulan parusa sa mga taong nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Actually, ang English po ron, condemnation. Hindi ka na i-condemn ng Panginoon. Kasi ang Diyos, may tiwala po sa atin eh. Amen. Kaya nga ang paalala niya rito, huwag ka na mag-conform. Hindi ka idadaw ng Lord eh. Sabi nga niya, I will never leave you nor forsake you. No, I will never put you to shame. Amen. Hindi tayo ipapahiya ng Lord. Si Satanas lamang yung nagpapahiya sa atin. Ipinaparamdam niya lang yun, pero ang Diyos kahit kailan hindi. There is therefore now no condemnation. Kung ikay nakipag-isa kay Jesus, isa ka ng bagong nilalang, sabi mo kanina. Ngunit tulad po nung awitin, Lord, kinikilala kita, you are the potter, I am the clay. Ang potter po, nakapunta na ba kayo sa yung gawaan ng mga palayok o ng mga pasuman niya kung ano. Alam mo, nasa sa kamay ng nag-shape yung kung ano gusto niya eh. Mainit yun na malambot. Amen? At isineshape nung pag gusto niya kung anumang shape. Doon siya dadalhin nung gumagawa nung pasok na yon o ng palayok na yon. Parang ganun ng Lord sa awitin mo. Kahit born again ka na, napakahalaga na malambot ang puso mo sa Panginoon para magpabago. Salamat, Sister Mercy. Napakaganda. Pakiulit po yung inyong binasa sa Romans chapter 12. Tandaan po natin, born again na, kausap dito. Verse 2 po. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Meron bang pangungonsensya dyan? Wala. Ito'y Alaala. Oo, pamanhik actually, no? Pamanhik ng Diyos sa atin. Kaibigan, huwag kang susuko. Pero pinapaalala ng Lord, kaya mo. Huwag kang umayon, kaya mo. Ang ganda nga ng dulo niyan eh. Pakikumpleto po, Sister Mercy. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip? Sa halip, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Tuloy. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yun eh. Makakarating daw tayo ron. Tulungan po natin ang isa't isa. Ito pong programang ito ay, remember, the word works. At ang salita ng Diyos ay magtatrabaho lamang sa buhay natin kung ito po ay ating nalaman at gagawin. Papahintulan mo itong kumilos sa'yo. 3 level eh. Ano sabi doon? Upang malaman ninyo, Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban na yun? Ano yun? Tuloy? Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. At talagang ganap. 3 kalooban eh, no? 3 level eh. kung magde-decide tayo, okay, Lord, yung awitin kanina, tulad ng awitin na yun, di ba? Awitin ng, napansin ko kanina, pwede rin ito pala sa mga mananampalataya na, di ba? Ano yung punto na yun? Make me and mold me. Make me. Yung unang step, nangyari na. Isa na tayong bagong nilalang. Yung ating puso ay bago na. May ikalawang step, para dyan pala yun sa topic mo, ikalawang step is, make me and mold me. Kasi kailangan daw nating baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, malaman natin ang 3 level. Kapag tayo nag-submit sa Lord, hallelujah, grabe. Ano po yung Sister Mercy? Ano yung 3 level na yun? 3 kaloob.
kung ang ano, kalooban ng Diyos, Oo. kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. papakita po natin, pakiulit, upang Upang mabatid ninyo ang kalooban, ng Diyos, kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos, nakalulugod, nakalulugod na kalooban ng Diyos, at talagang ganap. at talagang ganap na kalooban ng Diyos. Kung mabuti, nakalulugod at talagang ganap. Tatlo yan. Hanggang marating mo yung talagang ganap. Malalaman mo yung mabuti. Amen? Sa Word of God. Sa Word of God. Malalaman mo yung mabuti. Tapos, nakalulugod. Susunod doon, sa patuloy mong pagpapatuwid sa Lord. Amen? Sa pakikinig ng Kanyang salita. Hallelujah. Yung po may mga problema sa inyong anak dyan. Huwag po kayong susuko. Kung sila'y tumanggap sa Panginoon, hanggat sila, katulad po ngayon na makakarinig ng katotohanan ito, huwag kang susuko, kaibigan. Ikaw man na nasa level ng pakiramdam mo, ano yung sabi mo kanina, Sister Mercy? Sabi mo, no, na marami rin ako naging pagkukulang, pagkakamali. Hindi sumusuko ang Diyos sa atin. Huwag tayo susuko. Bayaan natin patuloy. Kami pong kaharap nyo, hindi namin sinasabing kami perfecto na. Pero papunta po tayo doon sa perfection. Pero hindi namin sinasabing kami perfecto. Pero may mga salita po ng Diyos na in-apply namin sa aming buhay na ginagamit ng Diyos sa amin hanggang sa marating natin yung talagang ganap. Andun tatlong level Magtulungan po tayo. Hindi po tayo narito para ibagsak ang isa't isa. Narito po tayo para magpaalalahanan. Let us give the Word of God. Please share this message. Amen. This program. Oh, glory to Jesus. Sister Mercy, may sasabihin pa po kayo. Grabe. May gusto kayong sabihin o patotoo, ano man. Yung pong tunay na pagbabago, ako po kasi marami pong mga maling desisyon na hindi ko po pinagtiwala sa Diyos bago po ako gumawa ng desisyon. Yung pong sarili kong kaparaanan ng sinusunod ko. Kaya marami pong mga nagiging problema sa bandang huli. Hindi ko po iniisip yung pwedeng mangyari. Kaya akala ko po, doon po ako po sa sarili kong kalakasan na umaasa. Pero iba po pala pagka nasa Panginoon ka at tinanggap mo siya. Ganun pa man, kahit po ako'y tumanggap na, naroon pa rin po yung nagkukulang, nagkakamali, napapalayo sa Panginoon, ang puso. Kaya yung mga nangyayari, yung mga kilos, mga ginagawa, hindi maganda ang kinakahantungan. Pero pagka tayo po ay nasa Panginoon, tinanggap natin siya, kailangan po maging sensitibo po tayo. That's the key word. Kailangan po maging sensitibo tayo doon sa mga naririnig nating salita ng Diyos, yung mga itinuturo sa atin. Dahil wala pong kapupuntahan yung mga kaparaanan natin kundi Diyos lamang po ang tunay na magtutuwid sa atin. At sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Amen. Hallelujah. At ang salita ng Diyos, no condemnation. Amen. Hindi ka po niya idadown. Amen. Ito paborito ni Sister Mercy ito. Acts chapter 20 verse 32. Oh, yan. Kita nyo ha? Hindi kayo babagsak Tingnan nyo ha? Mga Gawa chapter 8. Ito paborito. Isa to sa Bible, sa aking Bible verse na pinanghahawakan. Chapter 20. Verse 32. Hintayin natin, Sterlina. Tingnan nyo po ang salita. Ang Diyos hindi tayo dadawn Hanggat Lord, mold me. Amen. Come on, mold me. Sabay-sabay po tayong aangat ng paangat. Yan po ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo dinisign ng Diyos para ibagsak. Pero kailangan po natin ng time sa Kanyang salita. Ito pong programang ito ay hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o relihiyon. Ang programang ito ay para magkatulungan po tayo, makarating sa atin ang salita ng Diyos dahil we believe the Word works. The Word works. Sige nga, Pastor Mercy, tingnan po natin Acts chapter 20, verse 32. Sige po kayo. At ngayoy tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang
kagandahang loob. Oo, ang salita ng Lord. Kasi merong salita ng na nasumpa na nanglalait Amen? Pero nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbat, nabuhay na maguli, hallelujah! Ang sabi nga ni Paul, sa Diyos at sa kanyang salita, salita ng... Saan po ba? Sige, yung binabasa nyo, tuloy nyo At lang. ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahan. Kagandahang loob, hallelujah! Anong mangyayari pagka tayo pinagkatiwala sa Diyos at sa kanyang salita ng kagandahang loob? Anong mangyayari? Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hallelujah! Tayo na tumanggap naging banal, pero hindi tayo kumpleto pang sa ating isipan. Grabe, no? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob, Amen. The word of grace, ibig sabihin sa English, ito raw po ay parang anong tawag din tagadala? A courier. Courier. No? Ito ang magdi-deliver sa'yo. Yung nang lahat, pakikumpleto nga po. Itinatagubilin. Yun po ba yung pastor? At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag Amen. Ng kagandahang loob. Siya ang makapagbibigay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Ang Diyos at ang kanyang salita, amen, kapag nag-operate sa iyo, abay mag-uumapaw sa iyo, parang idini-deliver sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Kita mo ang salita ng kagandahang loob, na nagpapahayag. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag na, bagamat itinutuwid niya tayo upang malaman natin ang ang maganda. Yung Romans 12 hanggang sa perfect will ng Lord, hanggang sa eksaktong kalooban ng Diyos. Tingnan natin ulit para makuha natin. Kaya talagang ganyan, mapupunit ang Bible natin. Romans 12. Yan, katabi ng gawa. Verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Oo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Kung ano ang mabuti, nakalulugod na kalooban, at talagang ganap. Tatlong kasamarating natin yun. Hallelujah! Grabe. Ang sarap sa Panginoon. So, ang naging share ni Sister, dami pa kung tutuusin no? Mahaba pa naman ito sa mga susunod natin pagtatagpo. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ngunit sa kabila ng ikay bago ng nilalang, hindi pa bago ang the way you think, sabi nga niya, di ba? Di ba? Pero, ang salita ng Lord, ang magdadala sa atin doon sa tatlong level na yon. Actually, inihabilin tayo sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Amen. So, ngayong born again ka na, isa ka ng bagong nilalang. At binanggit mo, ikalawa, ikaw ay anak ng Diyos. Dalhin mo kami doon. Okay, sabi nga na tayong lahat babanggitin namin ulit ito sa susunod na pagtagpo natin. Dito po sa sa Juan 1, John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Okay, antayin mo kami ha. Opo. John chapter 1. Oo. 12 hanggang 13. Talagang hanggang 13 ha. Sige, John chapter 1 verse 12. So bago nang nilalang, pero unti-unting kailangang mabago pa rin yung mga alam mo. Bago ka nang nilalang, wala kang nakalipas na ng pagbago. Kumbaga, bagong anak ka nga Pero, wala pang alam. Yung mga dati mong kaalaman kasi nabuhay tayo sa mahabang panahon sa takbo ng mundong ito. Bawa, nabot again ka tumanggo ka sa Panginoon ng edad 60. Biro mo 60 years ka nang nabubuhay dito ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ay, mahirap talaga kagad baguhin yon. Kaya ang Diyos, unti-unti, patuloy tayo sa salita ng Lord. Kahit nandun ka na, kailangan nating mamold. Amen? At ranas po namin yan. Amen? Hindi kami sumuko.
Amen? Hanggang sa mamold ka talaga. Hanggang nga doon sa perfect will, yung sabi doon sa bandang huli ng Romans 12, perfect will of God, nang isang marating mo yon. So, yun pag na-born again ka na, bago ka nila lang, ngunit kailangang mabago ang takbo ng iyong isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa pa, kung ikay tumanggap na kay Jesus, kung ikay born again na, ikaw ay anak na ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, may makikita pa tayo sigurado sa sasabihin mo. Anong meron? Sige nga, pakibasa nga muna dyan, chapter 1. John chapter 1 verse 12. Salamat, Sister Lina. Subalit, ang lahat ng tumanggap Aha. at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Itong karapatan na to, parang ano yan, yung power of attorney. Yan nga po, power of attorney. Power of attorney. Ibig sabihin, hindi nila, nasa iyo lahat. Ibig sabihin, walang pwedeng question nun. Wala. Kasi parang, ayun ka na. So, binigyan tayo ng karapatang maging, sige nga, tuloy mo nga. So, dahil tumanggap na tayo sa Panginoong Jesus, anak ka na. At dahil anak ka na, pwede ka nang tumawag ng Ama. Amen? So, pag dinalangin mo yung Ama naming nasa langit, hindi nasasabit sa kisa mo yung mga prayer mo. Kasi, isa ka ng tunay na anak. Sino nagbigay ng karapatan? Si Jesus. Ang ating Panginoon Jesus. Amen, ang linaw eh. Hindi si pastor. At lalong-lalong hindi si Sister Lina. Lalong hindi Sister Mercy. O, di ba? Wala sino man sa amin. No? At hindi ang pangalan ng church. Ito, malinaw. Yung Jesus na tinanggap mo, di ba? May topic tayo, you must be born again. Kasi kailangan yun dahil nung tanggap, at para ma-born again ka, kailangan mong tanggapin si Jesus. Amen? At nung tinanggap mo si Jesus, binigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Isa yun sa nangyari. Bagong nilalang, ngunit kailangan magbago pa ng isipan. Amen? Patuloy na pagbabago. At isa pa, ikaw ay naging anak ng Diyos. Dahil ibinigay ni Jesus ang karapatan na yon sa'yo. Eh dahil ikaw ay naki Jesus na, dahil binigyan ka na ng karapatan maging anak ng Diyos, ano pang pwede natin idagdag dyan? Dito sa verse 13, Oh. sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, amen. So, naging anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ang may gusto. Amen. Hallelujah. Ang tayong ginawa natin, nadinig natin ang salita niya, yung mga binabanggit ni Sister Mercy, pag nagpapatanggap, amen, mamaya, mangyayari yun, ginawa mo yun, kalooban ng Diyos na ikay maging anak niya, umabon again. Ano pa? Yung pagkakabanggit ni Pastor na yung karapatan na binigay niya sa atin, yung magsabi power of attorney, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yan. Halimbawa po. Sige, attorney. Bigyan mo Attorney. halimbawa. Halimbawa po ako, nagpaampon. O kaya kayo, inampon ng isang tao. Siyempre, gagawa kayo ng kasulatan. Na kayo bibigyan ng karapatan kung ano man merong yung umampon sa inyo. Teka. Kung anong meron doon sa umampon, lahat meron ka din. Meron din. Meron din siya. Kaya, paampun na po tayo sa Diyos. Tumanggap na tayo sa Panginoon. Amen? Tama yun. Amen? Actually, paano mangyayari yun? Sabi nga nung Acts 20:32, yan ang magdi-deliver ng lahat ng inihandang Pagpapala. pagpapala. No? Kaya po rin ang Panginoon Oh. sa mga bagay na yun. Saan mo pa kami pwedeng dalhin? Dito po Bago sa tayo magtapos. 1 John 5, First John, matalagang tinutukan mo si Juan, ha? Unang hindi na to gospel, ha? Ano na to? Hindi na to, 11 hanggang 13. ano na to? Letter na to. Epistle na ito. First John, chapter 5, 5. verse 11 hanggang 13. Wow, sige, tingnan natin. Teka ha, First John, chapter 5, verse 11 hanggang 13. Sige nga po. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan lang po ng ating Panginoon Kristo natin makakamtan yung buhay na walang hanggan na ipinangako doon sa pinangako at ipipangako. Ibinigay sa tumanggap kay Jesus na naging anak ng Diyos. Okay? Kaya yung pagkakatanggap po natin sa ating Panginoon Jesus, tuloy-tuloy lang po tayo.
Wag na po tayong magpaliko-liko. Pero yung bang eternal life na yun, ibibigay pa lang o naibigay na? Ibinigay. Ibinigay na. Hindi yan yung pagdating mo sa langit, saka mo makukuha. No? Kasi meron ganung pagdating ika sa langit, matatanggap mo eternal life. No! Hindi ka actually pwedeng pumasok sa langit kung wala kang eternal life. Dito pa lang sa lupa, may eternal life ka na. Kasi yun ang ating Kasi yun na to. Pakiulit. Okay. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen, no? Tuloy? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Yun. So, iba tayo pala sa ordinaryong tao. Special tayo sa Lord. Ang ordinaryong tao na hindi pa po tumatanggap kay Jesus, wala siya yung buhay na walang hanggan. Wala po. Wala. Ang linaw eh. Ngunit ang tumanggap kay Jesus ay may buhay Na walang hanggan. na walang hanggan. Gusto mo bang dagdagan? Pero tingnan muna natin, ano? Kapag ikay born again na, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Amen? Wala na yung dati mong pagkatao. Thank you, Sister Mercy Ron. Ngunit, sabi nga ng mga talatang binigay ni Sister Mercy, sabi ng salita ng Lord, kailangan mong alisin o kailangan mong wag nang umayon. Kailangan, hindi ito pangmutya, Ito ay sabi, ito yung mga step na pwede mong gawin hanggang sa marating mo yung 3 level na yon ang sabi. So, tulad ng awitin, Lord, make me and mold me. Dapat malambot tayo sa ganun sa ating Panginoon. Isa pa, nung tumanggap ka, nung ikay na born again na, now that you are born again, you are a child of God. Amen. And you have eternal life. Why? Because dahil nga doon, ikaw ay anak na ng Diyos. And you have eternal life. Yes. Meron ka bang karagdagan doon sa eternal life na yon? Ako, meron ako naiisip eh. Nasa dyan din. Kaya kailangan natin, kaganong awit na kailangan patuloy po nating ipapaayos sa Diyos yung ating buhay. Amen. Habang tayo, para lumago tayo, para makilala natin ng malalim yung Diyos, yung Panginoon Jesus na tinanggap natin. Mahalaga yan. Makilala. Ano kaya mangyayari kapag nakilala natin ang nakilala ang ating Panginoon dahil sa ating pagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita? Siyempre, maunawaan natin siya. Pwede ba akong magdagdag, Sister Lina? Sige po, sir. 1 Peter. Oo, nasa Pedro yan. Tingnan natin si Peter. Bago po dumating ng Juan, nandiyan si Peter eh. Santiago, Juan, Pedro, unang Pedro. Aha. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro. Oh, ano yan? Uno. Chapter 1. Di ba? Verse 3 to 4. Oh, dahil ikaw ang sumingit lang kami. Ikaw ang magbasa. 2 Peter. 2 Peter, Chapter 1. chapter 1, 3 hanggang 4. Ayan, verse 3 hanggang 4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Amen. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So, ibig sabihin, sa patuloy natin pagkakakilala sa Diyos, makukuha natin makakamit natin yung kailangan. Sabi sa verse 3. Verse 3, 2 Peter chapter 1, verse 3. Di ba? Lahat ng bagay, pakibasa, Sister Mercy, pakibasa nga po. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. So yung kapangyarihan ng Diyos, yun ay ang kanyang salita. At marami pa. So unti-unti, makapamumuhay tayo ng
Ang sarap ng isipin mo, mamumuhay tayo sa ayon sa gusto ng Lord. Hindi biglaan. Pero sinisigurado ko sa iyo, makakapamuhay po tayo. Amen. Kami po lahat ay dumaan at patuloy na dumadaan sa patuloy pang pag-aayos ng Diyos. Hindi pa namin sinasabing perpekto na namin. Pero hindi natin kailangan tayo maging perpekto na namin bago po tayo makapag-share ng word. Sapagkat ang tagumpay ay level by level. Level yan eh. Sa bawat level may tagumpay eh. At susunod na naman, parang ganito. Nag-aral ka. Nursery, kinder, prep. Level mo yan. Kapag ikay, amen, nagtagumpay ka ron. Another level, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen? 7, 8, 9, 11, 12. Amen? Patuloy yan. Kaya patuloy tayong nagpapasako sa Panginoon. Amen? Patuloy tayong nagbabasa at nag-aaral ng Kanyang salita at ito'y binubulay-bulay. Huwag kang susuko sapagkat ang Diyos ay hindi sumusuko. Pero itong sinisigurado ko sa inyo, forward and upward ang magiging buhay po natin. Hallelujah. Marami pa pong pagkakataon. Kami po ay mag-bolt in muli sa mga susunod na araw para po dito sa ating Cheer Up the Word Works program. Doon na lamang po muna. Huwag po kayong mag-alala. Ito po ay amin pong uling babanggitin sa aming pagtatagpo uli. Amen? Ngayon, tulad po ng lagi nating ginagawa dahil napakahalaga ng pagtanggap. At yun po ay naka-assign po kay Sister Mercy. Kaya siya po ang magdadala sa atin sa panalangin po ng pagtanggap. Sister Mercy, may sasabihin pa po kayo? Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Amen. At lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan, Amen. sapagkat ang Diyos ay matuwid. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Panginoong Diyos. Hindi pa tinatawagan po niya kayo, inaantay po niya kayong matagal na. Matagal na po niya kayong inaantay na lumapit sa Kanya. Para hindi po para parusahan, kundi para iligtas. Amen. Kundi para patawarin at iligtas. Sabi nga po, dito po sa Pahayag chapter 3 verse 20, narito ako sa labas ng iyong pinto at tumutuktok. Kung sino man ang makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako sa kanya at magsasalo kaming kakain. Hallelujah. Kahit kailan po hindi nagkamali ang Diyos, ang Panginoong Hesus na kinatok niya ang iyong puso. Laging ikaw ang nasa isip niya. Matagal ka na niyang inaantay. Kaya sa oras pong ito, tanggapin po ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hallelujah. Amen. Bago po tayo manalangin, paalala po, please share this lalo na po sa mga kaibigan nyo o mahal sa buhay na hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Hesus. Amon kaibigan, huwag mo na yung pagkait ang sarili mo sa Lord. Gawin mo ang panalangin ito. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikaw ay nabuhay muli. ikaw ay nabuhay muli. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo,
Kristo. Panginoong Heso Kristo, Ikaw na po ang maghari ikaw na po ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Muli, matagumpay na nangyaring kalooban ng Lord. Huwag po kayong magsasawa na ibahagi ang bidyong ito. Ang programa ng Cheer Up, The Word Works, sapagkat ito po ay napakahalaga para po sa kaligtasan ng bawat mahal natin sa buhay at sa patuloy pa po nating kaayusan. Again, the Lord loves you and cheer up, the Word works. Hallelujah. Bye-bye. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Praise See God you next. forevermore. See you next. God bless you. Jesus loves you. And we love you also. Bye-bye. Po. Bye-bye po.